Paano kung ang sasakyang ito sumemplang sa inyo? Bao-bao ang tawag ng ilan sa three-wheel vehicle na ito. E-bike o de baterya ang karamihan ng bao-bao. Ibig sabihin, limitado lang dapat ang speed nito. Pero bakit ang bao-bao sa video? Tila kaskasero nga nagmamaneho. Nakita kayong may nahulog na pasahero nila. Ang sasakyan na mukhang harmless sa una. Ano nga ba ang panganib na dala? Taong 2020, kasagsagan ng pandemya na dumami ang mga e-bike sa Pilipinas. Ang ilang mga Pinoy naghanap kasi ng alternatibong transportasyon dahil sa lockdowns at health protocols noon. Ang e-bike ay pinaandar ng rechargeable battery kaya hindi na kailangan ng gasolina. Mas cost-effective at mas compatible sa e-bike design. Kung ikukumpara sa gasolinang motorsiklo, ang e-bike ay halos 10 times na mas mura kesa sa fuel cost. Ang isang charge kasi kayang umabot ng ilang araw depende sa gamit. Mas eco-friendly din daw ang e-bike kumpara sa motorsiklo dahil wala itong tailpipe emissions kaya nakakatulong ito sa pagbawas ng polusyon sa hangin. Pero ang e-bike na mukhang harmless sa una, may panganib din pala. Sa kasalukuyan, hindi pa required ng lisensya para makapagmaneho ng e-bike. Ang e-bike ba dapat may lisensya ang gumagamit o walang lisensya? Opinion ko po, meron dapat. Meron dapat? Oo, meron dapat. Okay, maraming gumagamit ng e-bike walang lisensya. Ano gusto mo sabihin sa kanila ngayon? Anong mensahe mo sa lahat ng mga nag-e-bike na walang lisensya? Magdahan-dahan. At mag-ingat. Walang iba. Walang ibang sagot, kundi mag-ingat. Balikan naman natin ang riders. Dito sa Agusan del Sur, nakuna ng video. Ang mabibilis na sasakyan, kalahok pala sa isang racing competition. Mukha mang e-bike ka mga ito. Di motor pala ang mga bao-bao na nasa video. Kaya naman pala bibilis. Ang mga debaterya na bao-bao ay mga mas bagong modelo na. Pero ang mga OG talaga, itong mga demakina na gumagamit ng gasolina at combustion engines. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang mga drivers kalahok pala sa bao-bao racing sa Dagayani Festival sa Agusan del Sur. First time po na nangyari na may opisyal na bao-bao racing event sa lungsod po ng Trento. Pero sa ibang dako po ng Mindanao, meron na po mga nangyayaring ganitong klaseng racing. Sa una, masayapang nanonood ng racing ang mga tao. Nang biglang, tuluyan na nga bang sumemplang ang bao-bao sa mga tao? Mabuti na lang at naliko ng rider ang bao-bao at nakaiwas sa mga manonood. Wala naman pong nasaktan, pero makikita mo yung naghahalong saya at saka kabahan ng mga nanonood na muntik na talagang sagasaan ng mga nag-overshoot na bao-bao. Meron naman pong mga naka-standby na mga trained personals at meron pong dalawang rescue vehicle na naka-standby. Although may mga nakita kayong may nahulog na pasahero nila, muntik ng tamaan yung mga nanonood, wala naman pong major accident na nangyari, wala naman pong nasaktan. Nakakatuwa mang manood ng kakaibang karera kagaya ng bao-bao. Dapat isaalang-alang ng mga gumagawa nito ay safety ng karamihan. Mapademakina o debaterya man ang minamanehong sasakyan. Tandaan ang tunay na power ay nasa disiplina at presence of mind ng driver. Dami mong alam, Kuya Kim.